Palakpak po para sa Lord, hindi para kay Brother Lindon. Praise the Lord. Musta kayo? Meron time noon na parang di mo alam kung paano mag-umpisa. Nag-umpisa na pala tayo. Praise the Lord. Salamat po sa buhay ni Brother Ai, no? Na magandang good vibes agad, no? Yung patutuon niya, masaya ka agad. Pero biglang sa kalagitnaan, biglang namang hinihila. Pero dapat masaya tayo palagi. Amen? Because the Lord is good in our lives. So, patuloy po tayo. First week pa ata ngayon sa linggo ng September, Arise and Build a Service-Oriented Ministry. Praise the Lord. Glory to God. So, ang theme verse po natin, makita po natin sa Matthew 25:21-23. His master replied, sabi ng 21, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Yun pong sinagot niya sa may 5 talent na binigay. Kasi pinatubo niya ng another 5, right? Ang dalawa naman, the man with 2 bags of gold also came. Master, he said, "You entrusted me with 2 bags of gold. See, I have gained 2 more." So his master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Alam mo, yung story na yan ay 5, 2, and 1. Okay? So alam ko about isa, marami po tayong talent. May talent po ang Lord. Wala pong 0 talent dito. Amen po ba? Pero bago po tayo dyan mag-proceed, let us pray. Lord, we thank you so much, Father God. Lord, take hold of me and every one of us, Lord. Give us an ear to listen, to hear, to your word, and allow your spirit to take full control over us, O Lord God. Lord God, Lord, as your word is so powerful, anoint your words, O God, through my life, Father God, so that, Lord, I can share your word, Father God, with the demonstration, Father God, of your power. Thank you so much, Father God, for this evening. As you prepare us, as you cleanse us, our hearts, our mind, and soul, O Lord God, so that your word will be planted in our heart. We bless you and honor you, God. Be glorified. Hide me behind your cross. Hold me, O God, in the threshold, Father God, of confidence, not beyond it, O Lord God. Thank you and glorify you, God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. So, a service-oriented ministry. So, alam po natin yung verse na yon. Pag sinasabi kasi po na service-oriented, having a positive attitude and being eager to help. Ito po yung mga sabihin natin sa customer service. Di ba? Sa customer service. So, having a positive attitude, being eager to help when working with customer. It is also means demonstrating willingness to provide the customer with the best possible. This might include things like listening to the customer to better understand their needs. So yun po ang mga customer service or service-oriented na mga company, organizations, restaurant. At sabi nga namin ni Karen kanina, nag-usap kami, itong mga company, mga organizations na ganun po ang orientation, di ba sila po yung tumatagal? Di ba? Pag stricta yung yung tindera sa restaurant, wala na nga halos bumili, masungit pa. Di ba? Hindi ka na bumalik. As a customer, we all not only came back for a restaurant or services, not because of tasty food, no? Sa mga shops, services, not just because of tasty food or good items, beautiful places. Galing kami sa Pilipinas, ang dami po namin mga lugar na pinuntahan. But also we come back because we are satisfied. Di ba? We feel important. My personal touch, yung yung napuntahan po natin. A friendly treatment or environment. At of course, may quality service. Di ba? So ngayon, alam po natin na talagang quality service
and service-oriented ay napaka talagang need yan sa mga organization. Diba, pag tumatawag tayo sa telecom or anything na mayroon tayong reklamo, pagka hindi tayo satisfied, parang lagi, di ba, makakareklamo ka talaga, ano ba to? Hindi maintindihan yung mga sagot nila. Or, puro ring lang, or puro ano, di ba? Hinahanap natin yung quality service. Now, sa church, dito naman sa church, as a community, as a ministry. So, nafe-feel nyo ba na dito sa church natin na ano kayo? You feel important? Have you felt the touch? A friendly environment, a family touch? Nafe-feel nyo ba yan? Amen? Praise the Lord. Glory to God. Parang kalahati lang yung palakpak na parang alanganin, no? Di ba? Of course, we stay in the church because of maraming mga bagay na hinapon natin. Unang-una, yung tingnan natin dito, bakit hindi pa ito siya upgraded? Doon na tayo sa church. Okay. So in the church, we people stay because of spiritual health and growth aspect. Hindi ko po tanungin kung nakailang church na po kayo kasi alam ko po na meron din pong mga iba na nakalipat na po ng church. Pero inaanap natin yung spiritual health, di ba? Pagka tumagal ka na, parang hindi ko nag-grow. Mga ganon bagay. Pero wag natin pong sisihin ang church, ha? Na baka po nasa atin din po ang problema na hindi tayo nag-grow. Pero hinanap natin to, yung meron tayong spiritual growth sa buhay po natin. Positive atmosphere, personal or physical comfort. Alam mo, nung bakasyon kami sa Pilipinas, are you comforted here? Or comfortable ba kayo dito? Sa lugar na ito? Di ba parang hotel? Ang ganda na ng yung toilet, lahat ng mga malinis. Pero nung bakasyon kami, I will not name a church. Sabihin natin sa Luzon. Pero di ba kasi nasanay ka na dito nasanay ka na, comfortable, malinis. Nung pagdating na doon, sabi ko, sa toilet, sabi ko, Kari, kailangan talaga ito na i-upgrade na mga churches. Kasi, nasanay ka na ng ganito na may comfortable. Basically, in the church, sa atmosphere po natin. Parang, paano kaya mga babae dito gagamit sa mga ganon? So, kailangan sigurong i-upgrade. So, yun, kailangan po natin, hindi lang po spiritual ang natin, ang growth natin physically. And we're so thankful that the church has been, by your faithful tithing, kita po natin dito at nakita po natin mga instruments natin at mga gamit po natin. Lahat po yan dahil po, kumbaga, galing din po at binibless po kayo, nagta-tithes kayo because you understood and the comfort is there, no? Minsan kasi inisip natin, sige, dahil we are believers, we are Christians, okay na, mabaho yung mga pero hindi pala Pwede naman palang malinis. Pwede naman palang comfortable. Di ba? So, yun. So, sa church din po. So, service-oriented and quality is important. Pasalamat po tayo sa JL ngayon. This is being a theme for us, service-oriented ministry. Dahil we are giving services. Hindi tayo restaurant, hindi tayo but we are dealing here with good services, quality services, excellence, sabi nga ng core values natin. Kasi kapag walang excellence, now, sa music natin, di ba, nakikita mo naman siguro, makauwi naman kayo sa Pilipinas, makapunta rin kayo sa ibang church or anong church. Minsan na naman, hinahanap mo na naman yung tugtugan na malinis, walang sabit, mga ganon, magandang tugtugan. Dahil quality and excellence. Talagang lagi kaming away dito sa Jambaya dahil kailangan talaga sa mga chords, mga music, harmony, sabi nga kanina, harmony. At saka dapat maganda pakinggan dahil nga sa pag-worship, at least hindi kayo na-distract. Di ba? Pag nag-worship kayo, di ba maayos? Pagka sumisimplang, di ba gumigising kayo? Natulog pala. Yun? Di ba? Minsan kasi ang mga tao minsan hindi siya musician, hindi siya magaling gumitara, hindi siya magaling kumanta, pero magaling na kritiko. Di ba? Marunong siyang makinig na mali ito siya. Praise the Lord. Okay, so pang-una, pre-intro lang po 'yun. Kailangan kong matapos ng 5 minutes kada page para matapos ako early. So, the ultimate example, good example for us is Jesus in
in quality service. He's the Son of God. He's the Creator. I'm so excited. I'm so excited. After all, sa lahat ng matapos na itong mundo, pupunta na tayo sa Lord. Anong promise ni Lord? Hindi katulad nung time na noon sa Garden of Eden na pupunta si God ng alas 3 or anong oras. Bisitahin ka at mag-usap kayo. Pero ang promise ni Lord, tari, magantay kayo, babalikan ko kayo. Mag-prepare ako sa place. Yun pong word na nag-strikes talaga sa akin. Kasi kunin ko kayo. At pag nakuha ko na kayo, kung saan ako, nandoon kayo. Praise the Lord. Amen for that. And what made me so excited because God, Jesus, is a creator. Akala natin siguro, minsan naisip, ano bang gawin natin sa langit? Nakaupo, mag-praise, makinig ng praise, or ganun. For me, dahil ang God is creator, I think the Lord will still continue creating. Kasi pag wala ng creation, pag wala ng project dito, uwi na tayo. Pag ang gobyerno, wala ng projects, hindi na nagpapatayo ng building, wala ng bridges, ano nang computein mo? Ano nang masugatan dyan at inurse mo? Ano nang alagaan mo? Creation is continuous. Diba? Pag nag-create ka, ang economy hindi siya Ganon din po, ang Lord is a creator. I believe in my heart. Hiramin ko yan. Na ang Lord will continually build and rebuild. He will continue to create. Amen? Praise the Lord. At kasama ka doon? Ayaw mo ba na ang Lord ay magagawa ng other planets? Or ano pang mga Milky Way pa dyan? Gagawa siya, kasama ka? Baka sabihin niya, hindi ko makapangalan ng Kari na lang. Paborito ko usawa. Kari, magawa ka nga ng speak a word. Na-create a Milky Way. Praise the Lord. So, but Jesus in all His glory, balik po tayo sa topic, baka mapunta na tayo sa galaxy. He's the God of, He's God Almighty, pero He demonstrated what good service is. And for this reason, the Lord, Jesus Christ left the heaven glory. Iniwanan mo na niya dahil nahiwalay ka Dahil nahiwalay ka na, ayaw mangyari, ayaw mapamayag ng Lord na tuluyan kang mahiwalay. Nahiwalay po tayo dahil sa kasalanan. On that, kailangan niyang misyonin. Kailangan niyang strip muna ang being God. At pumunta siya at nagiging katulad mo, katulad ko. No? He become a sin to us para po tayo ay mabalik. Pero anong ginawa ni Jesus pagdating niya? Hindi siya ako ang Diyos. Sambahin niyo ako. At yumuko kayo at lumuhod kayo. Ako ang creator, ako ang Almighty God. But He demonstrated His own love for us. Diba? While we were yet sinners, Christ died for us. Sabi nga po dito, Jesus Christ exercises humility in service. In Mark 10:41-45. So basahin po natin yan. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be the first must be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life for a ransom for many. Siguro kung ako powerful I created this thing. Pwede ko namang na lang to Di ba, by words? Let there be phone, let there be iPhone 13 or 14. Pagkatapos, mali yung program, magsabi na lang ako, itapon ko na lang ito, and I will speak again. Let there be another phone. Di ba? Pero ang Lord, hindi na ginawa Hindi na hinayaan na ikaw ay mawala na tuluyan ng mabura. Talagang minisyonan ka ng Lord, kinuha ka ng Lord, pinuntahan ka kung saan po tayo. Kung saan putikan po tayo, kung saan po dati ang buhay po natin ay patapon na, pinuntahan ka ng Lord doon dahil sa great love. Tayo po ang obra maestra, sabi nga po ng iba, tayo po ang obra maestra ng Lord at hindi niya, because of His great love, hindi niya hayaan na ikaw at ako ay tuluyang mawala sa Kanya. Amen?
And He take us back to us and He gained us. Praise the Lord. So, in that, nakikita po natin kung paano po dinemonstrate ng Lord. He humbled Himself. He did not come to be served, but to serve. So as the Lord served, we also serve. Kaya nga po, ang panawagan po natin as people, as I do believe, busy po tayo. Siguro, pangalawa lang siguro ako sa kabisihan dito. Ang dami po mabisi po sa atin. 4 po anak ko. Kung hindi kayo nagtanong, sasabihin ko na. Napaka-busy po namin talaga. Si Gary, 5:30, na yan, gumising na yan. Ako sa sobrang busy ko, alas 6 na talaga ako magising. Or mga siya talaga lahat sa Pero we cannot tell that we cannot serve the Lord. For us, siguro, we don't believe that we don't have time. We don't believe on that. Kaya yung masabi tayo, ay hindi ko makapunta dyan, busy ako, wala akong time. I can't believe on that. Tell me. Dahil kami nga, ang dami naming engagement. But I tell you, hindi po kami napapagod noon, hindi po kami, masaya po ang mag-serve sa Lord. Kaya sa totoo lang yun ang objective ko ngayon eh. May isa lang na may kayat ko na mag-serve sa Lord, okay na ako. Pero kung 2, 3, okay tayong lahat pwede mag-serve. Sabi, bro, saan kayo ilagay? Problema na ni Pastora kung saan ilagay. Di ba? Kung anong ministry kayo. Pero I believe na mayroon po kayong kakalagyan. Amen. Praise the Lord. Siguro nadamihan na kayo sa Jambaya. Pero nag-aaway pa rin kami kasi kulang nga yung kulang lagi ang gitarista. Kulang lahat. Ang dami pang kailangan. Kasi, sabi nga, creation, di ba? We need to grow. We need to expand. Marami pa. Hindi natin sabihin, puno na sila dyan. Okay na sila dyan. Ang dami na nila dyan. Pagdagdag lang ako sa kaguluhan dyan. We are welcome here. Di ba? Lahat po tayo dito ay kailangan. So, as the Lord exercises of humility, we will do the same. So, yun. So John 13, basahin po natin ang John 13, Jesus demonstrated another verse, yung Jesus washes the disciples' feet. Alam po natin siguro ang story nito, na si Jesus tinawag ang mga disciples at iwash nga yung mga feet nila. Tradisyon po yan sa Israel, hindi ko po alam, hindi pa ako nakapunta. Gusto ko nga pumunta po doon, pero nga yung 4 na anak at isang asawa, mahirap pumunta. Pero gusto ko pumunta doon. Puro kwento na lang napakinggan ko. Pero hindi ko alam kung nandun pa rin yung tradisyon na mag-wash sila. Sige, nandun pa rin noon. Kasi noon sa Judaism, kasi nga, lalakad ka, nakasandal lang. Pagdating sa kanila, huhugasan ka ang feet ng ang guest sa owner ng house. So you're welcome. Then kakain. So si Jesus, ginawa ni Jesus yan sa mga disciples. Sabi ni Peter, alam mo si Peter, paborito ko to si Peter eh. Kasi siya yung siya lang yung basta kumbaga mga swings niya, mga niya. Sabihin natin OA, overacting. Sabi niya, wag Lord, ba't ako na maghugas sa'yo. Hindi, kailangan mo ito, you call me teacher, no? Di ba? Ako yung teacher mo. Actually, being humble, it will not make a person less. Kung magpapakumbaba po tayo, it will not make you less a person pala. Si Jesus, hindi po ibig sabihin noon na wala yung pagka-Diyos niya dahil hinugasan niya but it is being done to demonstrate that it should be done. Kung sino po ang Lord sa inyo, dapat siya po ang nagpapakumbaba. Amen? Siya po ang nagsiserve. Sabi ni Peter, kung ganun, Lord, paliguan mo na ako. Gusto nang maligo ni Peter. Imbis na hugasan lang. Di ba? Sumubra ka, siya. Praise the Lord. Pero nakakatuwa to si Peter kasi wala siyang wala siyang break di ba? Kung mali siya, minsan tayo, di ba, ayaw natin magsalita, baka magkamali ako. Ayaw ko dito, baka magkamali ako. Ma-fear tayo ng kumbaga failures. Pero hindi natin alam na yun will learn. So si Peter naman ay nal-learn po niya doon. So, mahaba po yan, yung Jesus washes the disciples' feet, din natin po siya isa-isahin. Yung another example is the Good Samaritan. Yung Good Samaritan, alam po din na po natin to, it's a parable, kasi nga nagtanong, sino po ang aking neighbor? Love your neighbor, di ba? Take care of your neighbor. Pero ang tanong nga, pilosopo, sino po ang neighbor ko? Lalo na dito, ay puro natin dito. Hindi nyo kilala yung kabilang bahay nyo.
dito sa lugar na ito, hindi mo kailangan mukha lang, ganun lang tayo. Pag may emergency, Kari, ano ka itong pangalan ng kulot na buhok dun sa... Kasi di ko maalala yung pangalan, di ko ma-search sa ano. Pag may mga sunog, may mga ganon. Dahil dito parang wala kang kapitbahay. Room lang talaga. So, yung The Good Samaritan, alam po natin yung parable noon, may nadisgrasya, no? May binugbog, may ninakawan. Papunta po siya ng from Jerusalem to Jericho. Ang Jerusalem to Jericho, 36 kilometer. Hindi po ko napuntahan to. Ginogel ko lang. 36.5 kilometer. Hindi rin ako nakapunta doon. Kung sasakyan ng ngayon, mabilis na yan siguro. Pero kung lakarin yan noong araw, nakalagay sa Google, hindi ko lang alam kung updated to, sa panahon pa to nila Jesus, 7 hour and 56 minutes. Yung tao na yun, papunta siya Jerusalem at raider. Pero binugbog siya, ninakawan siya at natumba doon sa ano. So here comes the priest. Ang Jerusalem, nandun ang temple. Pero hindi natin alam, ang mga bahay nila sa Jericho, sa paligid ng Jerusalem. So itong priest siguro, galing siguro sa pagpipreach, katulad ng gagawin ko ngayon, ginawa ko ngayon. Pag uwi niya, may ano diyan na, dito tayo. Lumihis siya, ayaw niyang makita, ayaw niyang madinig, ayaw niyang parang ma-involve doon. Yun kasi minsan ang irony, na minsan we are preaching, we are teaching, but diba? Pero we're Christian, we're claiming to be Christian, pero in the application, ito dito, lang to dito training ground. Pero ang application nasa labas, diba? Pag nandoon ka na sa bahay mo, pag nandoon ka na sa trabaho mo, yun ang application. Itong priest, ang ginawa po niya, instead na puntahan niya doon at tingnan kung anong nangyari, lumihis po siya. Ngayon, ang sunod naman ng siguro, unang nauwi yung priest, sunod naman yung Levite, a worker naman. Itong Levite worker din to. Nung dumuon siya, nakita rin niya. Ang ginawa niya ay lumihis din siya. Ayaw rin niyang mapakinggan, ayaw niyang makita, ayaw niyang ma-involve. Minsan ayaw nating ma-involve sa isang bagay, di ba? Na-example ko na yan sa inyo before, di ba? Na may tumawag sa akin, Brad, kasi lagi ngang usap ng mga sasakyan. Akala niya magaling ako sa sasakyan. Tinawagan ako, Brad, nandito ako sa Musapa, puntahan mo nga ako kasi bibili ako, hindi ko alam kung anong bilhin dito. Sabi ko, kuya, sir, pauwi na ako si Mrs. Kailan ko na umuwi. Dami kong dahilan. So minsan ganun it's a chance for me sana na magkaroon kami ng magandang, di ba? Di ba, minsan busy tayo sa sarili nating buhay, sa natin, ayaw nating ma-divert or mag-spend ng time. But we as Christian, itong Good Samaritan, ito pong napaka-good na example, alam po natin ang Good Samaritan, kinuntahan po niya. Binandage po niya yung sugat, he poured oil and wine, at hindi lang po yon na okay ka na dyan, Brad? Okay na ba? Aalis na ako? Hindi po, kinarga po niya sa kanyang donkey. Ito pong taong ito, siguro traders din po ito. Pero hinayaan muna niya yung hayaan mo na muna yun. Magbabayad din naman yan siguro yung mga or makakabinta naman ako, or makakasingil naman ako. Minsan, doon tayo nakafocus sa mga bagay na meron po tayo. Hindi natin nakikita na mga along the way na kailangan pala nating mag-spend ng time. Nag-spend siya ng time, dinala sa in short, hinayaan niya doon, ni spend money, time, kinancel muna siguro niya yung mga lakad niya muna for a time. Kasi siguro nabugbog yung tao, tugatan, agad-agad hindi naman yan. Iyon nga singaw natin, 3 days, hindi pa masakit pa rin Ang tagal ng mga wounds, di ba? Pero ito siya talagang spend time. Sabihin ko nga sa inyo, galing ako expo noon, na flat tire ako diyan sa 311. Agad-agad tawag ako sa mga kasama. Sir Alex, na flat ako, hindi ko alam kung saan papunta ang pagluwag ng ginugil ko pa, isipin mo, ang hina pa ng doon, kung paano buksan yung gulong. Hindi ko alam, pakanan, or ang paluwag, o tumawag ko hindi, nalampas na kami. Isipin mo, nalampas na. Nung tinanong ko sila, hindi pa naman pala lampas. Diyan pa lang sila sa unahan. Ayaw lang talaga akong ikutan. Kasi, siyempre, 1 oras na naman yun. Pagkatapos, ba ako? Nandun pa rin ako.
ginugol ko at saka parang mabali ng tuhod ko saka pagbukas ng hindi ko alam kung tama ang direksyon ng pagbukas ko sa gulong, yung bolt. Hanggang sa pumara ako, wala na akong magawa nito, ang liit ng paa ko, di ko kaya itong buksan. Pumara ako, maraming dumaan. It is a good example. Nasabi ko na sa inyo to, ang daming dumaan, may mga kutse, may mga may naka-necktie. Sabihin ko sa inyo, isa lang ang hihinto sa iyo. Maranasan nyo rin to, yung mga Patan, mga Indiano. Yun ang hihinto sa iyo. Hinintuan ako ng isang taong magdi-deliver ng mga foam. Hinintuan niya ako, sir, di ko marunong, siya ako bahala. Ito ang direksyon, ganun ang direksyon niya. Ganun pa, siya ako na lang. Tinulungan ako sa jack. At saka laki ng mga sasakyan na pumunta doon. Gumaganon yung sasakyan. Talaga nakakatakot. Sabi siya, no. Tinapos niya. Alam naman tayo, may pag-vlogger tayo, di ba? Sabi ko, bibidyohan ko to. Pero nahiya naman ako na pawis siya. Ikaw naman video ng video. Di ba? Daming vlogger dito. Kasi tumatawa sila. Alam mo, napicturan ko siya, ninakawan ko siya kasi alis na siya, hindi siya tumatanggap ng pera. Gusto ko sanang bayaran para wala na akong utang na loob. Pero ayaw na magbabayad, napicturan ko siya. Alam mo, nung nakikita ko sa picture, hindi ko maintindihan ng picture, parang light lang. Sabi ko, he's an angel. Kasi gusto ko sana siyang mukha niya, maalala ko lang, ma-thank you ko every time makita ko siya. Sometimes people, mga taong di korbata, di attache case, di yan tutulong sa'yo. Dapat ganun po tayo. Di ba? Huwag kayong magkorbata pag na ganun. Pag nagbiyahe. Praise the Lord. Pero yung mga taong simple lang, tumutulong. Bakit kaya ganun? Di ba? Pero tayo mga Kristiyano, dapat the good Samaritan po tayo. Amen. Praise the Lord. Pagka wala pang patis at tuyo yung kapitbahay mo, pahiramin mo ng una. So, praise the Lord. Di ko alam kung ituloy ko pa dito. So, 1 Corinthians 13, meron tayo dyan, di ba? So, 1 Corinthians 13:3, their work will be shown. Ito na po yun, tuloy na po tayo. So, iwanan na po natin, gumaling na yung Samaritan. Gumaling na, iwanan natin siya. So, punta na tayo sa atin, back to us. Yung Patan. Sa totoo lang ako, gumarga ako ng Patan. Maamoy nga, pero talagang atin lang yan, ha? Pero anihin mo man yung kasi marami akong time noon na tinarahan ko talagang Meron pa nga akong tinarahan na binigyan ko ng damit. Binigyan ko ng itawag nito yung long sleeve. At binigyan ko siya ng perfume. Kwentuhan na lang natin to para kasi matuloy. Naligaw na rin ako dito. Alam mo, nakakatuwa, di siya marunong English. Sabi niya doon, pagkatapos binigyan ko siya ng pera. Alam mo yung pera binigay ko sa kanya, pagkain. Kaming dalawa, binilhan din niya ako. Pero pera ko. Praise the Lord. Sabi niya, diyan lang ako sa binigyan ko siya ng polo shirt. Sabi na, ayaw ko niyan. Kung anong gusto mo, sa yung suot mo. Alam, kasi galing ako sa expo noon, yung long sleeve ayaw na. Gusto ko sanang i-dispose na rin yun kasi si Carrie, sabi, dami mo ganun, i-dispose mo na yan. Kaya naisip ko, ibigay ko na lang sa kanya yun. Yung t-shirt na V-neck, yun ang gusto niya. Kaya doon sa highway, tumabi ako, nagubad, at binigay ko sa kanya. Praise the Lord, glory to God. So, yun, just an encouragement. Yun pa kasi, napaka-importante kasi sa atin as Christians. We are professing Christians. Kailangan po natin yung actual talaga din. Amen? Kaya pag mayroon po tayong talagang kayang tulungan po natin. So punta na po tayo sa letter C na po ata tayo. Kasi sa dami kong sulat dito at kinorek pa. So letter C. Abi pa? Saan ang B dito?
May time pa tayo, di ba? So, be pa nga, not service-oriented. Okay? So, okay. Hindi pa po tayo pala, kumbaga, ano po yung not service-oriented? So, yun mga tao na nagpunta sa ministry na, kumbaga, iba yung motibo. Wrong motive service. So, nakafocus sa position, lagi sinasabi po ni Pastora dito, no one is indispensable. Sa GIL Church, wala pong indispensable dito. Lahat pwedeng tanggalin. Di ba? Ang iba nga, tanggalin na, hindi pa matanggal-tanggal, di ba? Kasi nga, dito ay pagpatanggal ka, hindi ka naman natatanggal. Kasi nga, wala naman ding resignation dito. Praise God. Kasi ang dami pang kailangan, natin trabahuin. Although talagang minsan, ang iba overload na. Kaya kailangan natin ng more workers. Di ba? Pero ang sinasabi po dito na not service-oriented, yung wrong focus po natin. Ang focus po natin ay position. Wala pong position po dito. Hindi po dito dahil nga doon ay ministry leader ka na sa Pilipinas. Punta ka dito, pastor, kailangan pumasok ako dito, dapat ministry leader na ako. Doon, jambaya head ako, dapat jambaya head ako dito. Dapat pastor na ako doon. Dapat magpastor ka na rin ako dito. No. So, hindi po dapat ganon ang focus po natin. Focus on reward also. So yun po ay mga not service-oriented. So in 1 Corinthians 13:3, their work will be shown for what it is, because the day will bring to light, it will be revealed with fire. The fire will test the quality of each person's work. Kaya hindi po guarantee na nag-worker po tayo ay yun na. Yun lahat ng ginagawa po natin dito, naka-base po sa motive. Lahat ng ginawa mo, hindi po natin mapapagayabang na tagal ko na dito tumugtok. Siguro naman ay ang dami ko ng ipon sa Lord. Hindi po kasi iti-test Iti-test yung natin into fire. Pag nasunog po yan dahil wrong motive, yung pagtugtog po natin, kaya encourage po natin, lalo natin sa mga workers, hindi po natin walain ang pagiging Bible-based. Dapat lahat ng motibo po natin galing sa Bible. Hindi po dahil sa self-driven po tayo na gusto kong kumanta dahil medyo maganda naman tong boses ko. Di ba? Hindi. Dapat sa Lord po. Kasi iti-test ng Lord. Sayang lang din. Dami mong kinanta pero hindi pumasa. Hindi pumasa, di ba? Dami mong mga ginagawa pero hindi pumasa. Sayang po, di ba? So, walang excellence. Minsan, mga trabaho po natin, mga ginagawa po natin, walang excellence. Ako po, minsan, aminin ko po, sa dami pong ginagawa, minsan, hindi na po excellence. Pero, ang church na ito ay dapat, ang drive po natin is excellence. Hindi po yung basta na lang, gawa po natin. Excellence. Diba? Nakita mo lang po na siguro natin dito. We are so thankful that we belong to a church that really advocates excellence. Praise the Lord. Hindi lang po basta lang. Kaya po dalhin po natin itong attitude na to sa mga bahay po natin. Pag gumawa po tayo ng mga bagay-bagay sa bahay natin, mga arrangement sa bahay natin, dapat ayusin din po natin. Excellence din po. Hindi yung magulo-gulo. Pero tinamaan din ako niyan. Kasi nga, ang gulo-gulo nga natin yung mga bahay natin dito. Hindi mo na alam. Inayos mo ngayon, mamaya magulo na naman. Kaya lagi nating basahin yung excellence. Ayusin na naman. Di ba? Ganun din naman eh. Sa Colossians 3:23, so ang work po natin for the Lord, not for human masters. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Yun po ang Colossians 3:23. So, dapat sa pag-serve po natin sa Lord ay talagang excellence, nandun ng quality. So, praise the Lord. So, letter C na po tayo. Kasi baka po tayo ay naabutan na ng So the Lord compensates. Tanungin niyo siguro, masaya kayo mag-serve ng Lord? O baka maubos lang time ko dyan? O baka malugi ako dyan? No, wala pong kalugihan sa Lord. The Lord compensates. Siguro naman sa tagal ko nang nag-serve ng Lord, galing pa ako ng college, sabi ko nga na yung GIL, napakinggan ko si Brother Eddie, hindi pa ako GIL. Nagbigay sa akin, guy, binigyan sa akin ng tape. Pakinggan mo yan. Sabi ko, paano ko ito ibalik sa'yo, kuya? Bahala na, basta pakinggan mo yan. Napakinggan ko si Brother Eddie preaching evils of idolatry.
Ang tagal kong pinabalik-balik yun. Then after 4 or 3 years, naging jail ako. Siya pala yun. Praise the Lord, meron ng preparing the way. So, matagal na ako nagsiserve sa Lord. And when I look back, how the Lord compensates, I cannot, kumbaga, sabi ni Kuya Will, kilala yun si Kuya Will Motos, wala na siya, nandun na kay Lord. Ang masasabi ko lang, sabi niya, wala akong masabi. Huwag niyong kalimutan yan, yun kay Kuya Will. Tawang-tawa ako doon sa punto niya na yun. Talagang, ang masasabi ko lang, wala akong masabi. Yun din sabihin ko, magsaserve ng Lord, wala talaga masabi. Napakabait po ng Lord. Lahat is a miracle. Lahat pong ginawa ng Lord sa akin, miracle. Siya abutin tayo ng next Wednesday kung isa-isahin po natin yan. Pero the Lord works in us. He compensates. Hindi lang po puro trabaho, puro pagod. Meron ding compensation na binigay ng Lord. Sa kampanya nyo, di ba, minsan, meron kayong paid leave. Ano yan? Yung nagbakasyon kayo pero binayaran kayo ng company. Praise the Lord. So, isang testimony lang sa akin. Ang dami kong inihingi ng Lord. Lord, pag-uwi namin, posible nga makauwi kami sa hindi nakabakinig na mag-book kami, 6 kami, mag-book kami, umabot ng 28,000, 24,000. Magkari maghantay na lang tayo ng repatriation nga. Hindi na tayo makauwi dito. Baka maragdagan pa tayo, lalo na. Masaya kayo, bibili ba kayo ng gatas pagka pangdagdag? Praise the Lord. Pero the Lord compensates. Alam mo, sa vacation po na naumpisahan yung binigyan ako ng transfer allowance. Gali ako ng Dubai base ako. Nalipat ako ng Abu Dhabi. Pero yung mga ganong allowance, sabi ng iba, hindi daw nabibigayan dahil nandito naman ang house ko. Bakit ako bigyan? Hindi ako nagre-request niyan ni minsan sa company. Pero bigla na lang akong sinabi ng boss ko, nag-apply ka ng transfer of base? Hindi, sir. Bakit? In-approve ko yung request mo. Nagulat ako. So, nagmaang-maangan na din ako. Ganun ba? Di ba? Kasi wala akong request eh. Tinignan ko sa portal namin. Hanap ako. Siguro 1 buwan di ko makita kasi nasabi ko na ni Karen na may matanggap ako ng 5,000 para sa sa transfer base. Araw-araw naman niya ako siningil. Sana. Ang hirap pala ng ganun, Kuya Aye, di ba? Kaya wag kang basta-bastang magsabi na hindi pa, hilaw-hilaw pa. Sabi na, sana sinasabi mong Kaya problemado ako kasi paano ko hanapin yung na-approve na. Pero nahanap ko rin siguro, after a month siguro nahanap ko. Nung nahanap ko, na-release naman siya. Sabi ko, Lord, sa bait mo, sa ganda, sa the best mong ginawa sa akin. Maski pagulong-gulong ako dun sa simbahan. Sa pagsaserve sa'yo. Dahil nabigay mo kasi nga pambayad yun sa sa closing ng school nila eh. The Lord is good. And I prayed yung ticket po namin, lahat at bakasyon namin. Lord, gusto ko nga akong nanay ko ay mabless mga anak ko. Ipupunta kami Mindanao, 70,000. Yun na naman ang naging problema. So ang Lord nagbigay ng wisdom, napunta yung nanay ko sa Manila, kapatid ko, at doon kami together. Lahat ng prayer items ko, ginagrant ng Lord. Yun ang sabi ko na the Lord compensates. Di ba? Wala pong sahod ng baka sabihin mo, may sahod ba mag-worker dyan? Wala po. Pero ang Lord will give back what is in other way, in other packages, in other boxes. Praise the Lord. Glory to God. So punta na po tayo, bago po tayo Ay, hindi pa pala, ito pa. Yung kondo namin. Nung kondo na po kami isa. Pagdating namin doon, taasan namin, 21,000 na. Kasi nagtaas ang bangko. Sabi ng alis kami. Sabi namin, paano na to? Medyo, anuhan sana namin, kumbaga, amu-amuhin, tawag yan. Kasi pero namin, talagang alis na daw sila, maski anong nangyari. May problema kami ngayon. But the Lord, talagang pagdating namin doon, sige, alis kayo. Umalis na yung mga pugo, di ba? Wala nang mga Chinese, wala nang mga rental na malalaki. Pero, pugo. Ano bang sabi ko? Yun na nga yun. Regional accent.
So, after a week lang ng pagstay namin doon, umalis yung mga ganon Filipina, Chinese ang partner ata. Binigyan naman ng Lord. So, lahat nga ng ano kami ay naayos naman ng Lord. So, lastly, serving the Lord is a privilege. Kaya nga sabi ko sa inyo, mayroon po akong objective sa lesson pong ito, makahikayat na ako ng isa na mag-serve ng Lord. Mula noon hanggang makita mo yung mukha ng Lord, okay na ako. Or dalawa. Pero sabi ni Pastora, lahat na. Di ba? Lahat na mag-serve ng Lord. Dahil kailangan po natin, ang dami pong expansion na gawin ng Lord. Hindi ba kayo excited dyan? Ang daming expansion ng Lord sa Africa, sa Uganda. Ayaw nyo, di ba? Ayaw nyo? Padala kayo doon? Ganda doon. Kasi talagang artista kayo doon. Sabi, sila mix doon, parang silang artista doon pagpunta na ng Uganda. So, the Lord will expand. Whether we like it or not, whether we believe it or not, the Lord will expand. Ayaw mo man pagpagamit o magpagamit ka, ang Lord ay mag-expand. Last 5 minutes. Okay. So, last page naman din ako na. So, pero mas maganda pagkasama po tayo. Amen? Baka sasabihin nyo po, pagtanda po natin, ano bang nagawa ko sa Lord? Tanungin ka, pagdating sa langit, di ba pag-interview, okay, ano pangalan mo? Edad mo? Pamilya mo? Okay, anong ginagawa mo? Di ba isasabi mo yung experience mo? Experience, pag wala kang experience sa example, paano ginawa tong electrical? Pag hindi mo ma-explain, di ba? Sabi nga doon sa adnok na interview kami nakasama, hindi ko pumasa. Bakit? Ano bang yung sinabi sa'yo? Paano ito ginawa ng pipe? Engineer daw siya. In-interview siya. Paano ito ipapipe? Hindi sinasabi paano ikabit yung ilaw. Paano ipapipe yung mga pipe sa loob? Hindi na nasagot. Bakit? Siguro pupunta lang mag-chat-chay din pagkatapos hindi talaga nagmamanman sa trabaho. Kaya hindi na ma-explain. Ngayon, kung pagdating natin sa langit, what have I done? Ang tanong, anong ginagawa po natin? Mahirap pong sagutin pag wala po tayong ginawa. Kaya encourage everyone, kailangan po nating magiging part sa ministry. Lahat po tayo tinawag, lahat po tayo binigyan ng gift. Gamitin po natin ito. Amen? Praise the Lord. Sabi nga po dito, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory and far outweighs them all. Kung meron man tayong kahirapan, meron man mga problema sa ministry, maliit lang po yun. Wala sa katiting yun. Wala sa kalingkingan po yun. Sa eternity. Sabi nga po doon, ang life daw natin sa earth, wala po sa hindi mo po ma-measure, i-compare mo sa eternity. Kasi wala na po ito ditong kwenta dahil sa short of time. Maiksi lang po ang life po dito. Di ba, birthday ko na naman isang araw, birthday ka na naman sa next. Di ka na mapigilan, mag-50 ka na talaga. Huwag mo na pigilan, magpa-member ka na lang sa 50 dito. Meron dito, di ba? So, ganun. So, ang tanong, what have I done? So, me and my household, I encourage you na magsasabi po tayo, along with Pastora and all the workers here. Hindi po kami marami dito. Hindi po kami, kumbaga, puno na. Marami pong bakante. Kailangan po tayong lahat. Sabi po sa conclusion po natin, ito yung theme verse po natin. Sabi po ng Lord, sabi po ni Brother Eddie, lagi po niya sinasabi ito, the sweetest, di ko nabalikin to, baka magamayan pa, yun na yun. The sweetest word, pagdating mo sa langit pagbukas. Well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Amen? For all eternity, praise the Lord. Glory to God. Sabi nga po, come and share your master's happiness. Kung saan man ng Lord, ako, kung ano naman doon, di ko na hinahanap yung happiness, basta kasama ko lang si Lord. Yun lang. Yung kasama mo lang si Lord. Di ba tayo, may pamilya po tayo, gusto natin kasama eh. Bakasyon nga, kung wala lang akong doon, may pera lang ako, di na ako babalik dito eh. Kasi na naubos ng pera namin sa bakasyon, balik na naman dito. Masarap sana yung kasama yung pamilya, di ba? Nanay mo, tatay mo. Kwentuhan na lang kayo. Ganun ng Lord. Gusto niya, nandun tayo palagi. Kaso lang, balik na naman tayo. So, ganun po sa Lord. Yun po ang pangarap po natin, makasama natin ang Lord. At itong word na ito, well done. Hindi yung worthless servant, lazy. Napakahirap po nun. Di ba?
So let us stand and let us i-evaluate na natin ang heart po natin. Let us sing this song, Purify My Heart. Sabihin ko po sa inyo, without passion, without real passion comes from your heart, hindi po natin makuhang mag-serve sa Lord. Ang Samaritan, kung wala siyang passion, hindi po niya dadaanan yung tao na yon at tulungan. Tayo din po, ganun po tayo, with the absence of real passion for God and service, we will look for our own way. Yung plano po natin, yung kung ano po ma-achieve natin sa buhay. But after all, I tell you, lahat po ng bagay po ito ay temporary. Lahat pong kayamanan, lahat po ng aririan, lahat po, whether even your profession, ano ka man, ano man na-achieve mo, that is very, very temporary. In a twinkling of an eye, pwedeng mawala yan. Pero yung pag-serve po natin sa eternity, wala pong kawalan po ito. Hindi po nawawala ito. Nakasulat po ito, nakaukit po ito sa heart ng Lord. Amen? The most important thing is our heart. Let the passion of service be upon us.